everyone! Welcome back to our channel Talk and Tell USA. Ang ating topic ngayon guys are continue natin ang kay Sara Duterte. Kasi nabasa ko yung mga comment section, merong mga interesting din nga comment. So, at marami naman din akong nalalaman din tungkol dyan. So, ngayon, pag-usapan natin uli all the time. Every time I vlog, I will continue this kasi gusto ko ring malalaman ang mga opinion nyo about Inday Sara Duterte. So, basahin natin itong isang nagko-comment. Kasi sabi, magvo-vote ba kayo? Question kasi, ibo-vote ba ninyo si Sara Duterte sa 2028 presidential election? Sabi niya, no vote for her at all. Like at all. Kawawa ng Pilipinas pag siya ang maging pangulo. Wala siyang galing at talino. Hindi na yan makakandidato dahil sa impeachment. In that part, she's correct. Kasi ang impeachment kasi guys, nakaka-epekto talaga yan pag ikaw ay tumakbo ng pagka-presidente, na nakaka-epekto talaga yan ang pagka-impeachment. Yan, continue. Sabi niya, dahil sa impeachment. Marami siyang kaso. Hindi luluubin ng Diyos na siya ang maging pangulo. Malakas daw. Malakas daw. Malakas man lang sa social media dahil may mga keyboard warrior. Yon ang sabi niya. Noon pa naman, okay, ano natin, i-response natin tong comment na to. Yes, agree din ako sa kanya nga itong impeachment. Kasi si Inday Sara meron kasing impeachment, di ba? Tapos tatakbo siya ng pagka-president. So, nakaka-apekto talaga yung impeachment na yon. Tapos yung sinabi niya na malakas daw, question mark. Malakas daw dahil sa keyboard warrior. Malakas lang daw siya sa social media, which is true kasi alam naman natin yung mga Duterte is very powerful when it comes in the like rules and regulation, because they are all powerful person, right? Family, like they're been in politics. Their father, si mayor for longest time in Davao, and then brothers, so they're all mostly in politics, and lawyers also, right? Inday Sara Duterte is lawyer, and dad niya is lawyer, president, mayor, blah blah blah. Puro politics. So nandoon na yung impluwensya nila, powerful influence talaga, lalo na sa kanilang lugar, Davao area. So bakit siya malakas? Na-agree ako sa kanya, sabi niya malakas sa social media dahil sa mga keyboard warrior. Malakas kahit wala siyang keyboard warrior, malakas din talaga siya sa social media dahil sabi ko na nga, ang tagal-tagal na nilang very popular sa Philippines. So, kahit nung panahon nga wala pa masyadong YouTube, mga vloggers, mga sa Facebook, di ba, pwede ka nang kumita, nandun na yung mga vlog. Dati-rati, di ba, ang Facebook para lang sa personal natin, mag-upload, yung mga pamilya natin, mga friends, ganon-ganon, upload. Ngayon, bawat upload mo, kung monetize ka na, mag-i-earn ka na, so, nandoon na rin yon. So, bali talaga, malakas talaga sa social media, kasi din, yung iba kumikita. Once magbablog ka sa mga taong importante, whether YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, any kind of platform, you can earn money if you are monetized. So those vloggers,
or they really just talk about it to earn money. Just like right now, I'm blogging about this. I'm not really earning because I don't have views. Ano kasi guys, kumikita ka kung marami kang views. Kung wala kang views, wala ka rin kita, di ba? So, yes, malakas sa social media because yun na nga yung sinasabi ko na ang mga vlogger ume-earn talaga sila ng malalaking money dito sa mga politics na binablog nila. For example, ay yung malakihang vlogger dyan, si Banat Bay, di ba? Vlogger yan. Si, sino pa ba yan? Yung nasa US nakatira, ang base niya sa US, si Gurgur, sino ba yung babaeng yon? Oh, vlogger din yan. Yung mga binablog nila, politics yan. So, doon sila kumikita. Kumikita sila as in, popular sila ni Inday Sara dahil marami silang vlogger. Yun yung sinasabi niyang keyboard warrior. Yun ang sinasabi niya. So, now, yes, there's a lot in social media. But, pagdating naman sa personal talaga, as in personal, di ba magbo-vote kayo, ang dami-dami dyan sa Philippines na hindi masyado sa social media, nagbo-vote sila. For example, yung ating mga nanay, mga tatay, grandmother, grandfather, tiya, uncles na hindi marunong masyado sa social media, nagbo-vote din sila, di ba? So, tapos yung mga nasa keyboard warrior, mostly nandyan yan sila sa ibang bansa. Mga citizen na yan sila sa ibang bansa. So, hindi yan sila makavote doon sa Pinas kung mag-election. So, maraming mga advantage and disadvantage talaga. So, pero pag-usapan natin ang advantage, mas marami din talaga sila ni Inday Sara sa pagdating sa social media. Mas marami din talaga silang mga fans, I should say fan. So marami siyang fan, lalo na yung si anak niya, yung anak ni ex-President Duterte, si Kerry ba yan? Si Kerry. Maganda siya, marami din siyang fans. So influence na rin yun. So kung tatakbo si Sara, pwede yung mga fans ni Katie magbo-vote sa kapatid niya. Diba? So, mga social media fans nandoon. Pero pag-usapan natin ang hindi fans, yung talagang yung pag-usapan natin ang karapat-dapat na i-vote kahit fans nyo pa si Sara Duterte, basta sa tingin yung hindi siya magandang pagka-president sa Philippines, hindi siya karapat-dapat, huwag nyo na lang i-vote. Kasi, ang magsasuffer niyan, kayo din. Kahit idol nyo pa si Inday Sara, pagdating sa butuhan, kung sa tingin nyo na hindi siya karapat-dapat na magiging pangulo sa Philippines, pwede nyo siyang hindi i-vote. Kasi at the end of the day, kayo pa rin ang magsusupport sa pamilya nyo. Yung sinasabi niya, malakasan lang siya sa social media, which is true kasi nga maraming fans. Pero pagdating naman sa personal, I don't think so kasi ang dami-daming tao din dyan sa Pinas, di ba? Marami ding tao talagang hindi gamit ng mga social media. Tapos mostly pa naman yung mga taong hindi naggamit ng social media, yun pa naman ang makaka-vote kasi sila yun ang tamang edad. Mostly kasi dito sa social media, mga bata, like mga bata, yung mga dito nagko-comment, lalo na sa Facebook, ang daming nagko-comment pero who knows, they are like a child, right? They're like a children, young adult, like 16 years old, 17 years old, 18 years old. They're all of them. Do you really think they can vote? No, they cannot vote. But they can show their support in social media. But they are not allowed to vote because they're still young.
bata pa sila. So, pagdating sa social media, yes, agree ako sa kanya, marami talaga siyang fans. Agree ako sa nag-comment. Pero pagdating naman sa sa personal na talaga, yung out na sa social media, mas marami din siguro na hindi boboto sa kanya. So, ayan, tingnan na lang natin. Pero, kung tatakbo talaga siya pagka-president, tapos meron siyang impeachment in the plates, maapektuhan talaga ang kanyang candidacy. So, ayan, ang nag-comment nito, tama siya. Tapos, sinabi niya na hindi luluobin ng Diyos na siya ang maging Pangulo. Hindi naman ganun. Kasi, ang Panginoon natin, mahal tayong lahat. Mahal na mahal tayong lahat. Tapos ngayon, sasabihin ng Diyos na, ay, hindi kita ipapapresident dahil ang pangit ng ugali mo, meron kang mga no. No, it's not like that. It's still the human being will decide to vote. Miracle na lang yun kung sakasakaling hindi siya i-vote ng lahat ng mga tao. So, miracle na yun. Pero pag sasabihin, God is always good, hindi naman niya papasamain yung anak niya. Kasi lahat tayo mga anak niya, di ba? So, favoritism yon, di ba? Si God walang favoritism, di ba? Kasi, lahat tayo anak ni God, anak ng Diyos. We are all the children of God. So, God love us. So, ngayon kung magfe-favor si God, our God to Sarah, hindi niya i-favor na, hindi kayo buboto kasi ganyan-ganyan. Favoritism yung unfair naman kayo. Unfair naman din yun kasi lahat naman tayo makasalanan, di ba? Yung mga kandidato nga tumatakbo ng pagka-president, akala nyo walang kasalanan yan. Maraming sala yan. Nobody is perfect. Okay? So, nobody is perfect. Lahat makasalanan tayong lahat. We are all sinners. Okay? So, walang favoritism si God. Walang, is all about the human decision. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, you have a free will. He give us free will. So, may free will tayong mag-decide. So, it's up to the people yan. Kaya kayong mga people, gamitin nyo ang utak nyo. Kung hindi nyo gusto si Sarah, kasi hindi siya maganda ang pagka-president, so wag nyong i-vote. So, you have to use your brain o utak ang gamitin nyo. Wag yung kamangin kayo, bibigyan kayo ng pera, o sige, bigyan ko kayo ng 1,000, 2,000 pesos, i-vote nyo ako, ganyan-ganyan, bla bla bla. Oy, kung tanggapin nyo, tanggapin nyo. Tatanggapin nyo, pero wag nyong i-vote. At the end of the day, kung nandoon na kayo sa voting center, bakit? Wala namang nakatingin sa inyo kung sinong binovote nyo, di ba? O, kung bibigyan kayo, tanggapin nyo. Pero pag boto nyo doon, huwag nyong i-vote yung mama nga na hindi nyo gusto. Diba? Kasi wala naman, hindi kayo tinitingnan, diba? Wala naman nakatingin kung sino iboboto nyo eh. So, ayan. Ganun lang yun. But anyway, yan ang masasabi ko, we are all sinners. And si God, hindi yan nag-favoritism. So, ayan, kayo people, we the people, especially you guys in the Philippines nga kayong magboboto dyan, isipin nyo talaga kung sa tingin nyo hindi bagay si Sarah, di wag nyong i-vote. Kung sa tingin nyo bagay siya, ay di i-vote nyo. Pero ang isang masasabi ko guys, si Sarah ay may impeachment. Maapektuhan talaga yan ang kanyang candidacy sa pagka-president. Ngayon, gaya ng sinasabi ko, siya ang vice president ni Marcos, diba? Pero anong ginawa niya kay Marcos? Kumbaga nag-against siya, parang inaway, kumbaga. O sige, ganito lang natin, gawin nating pinaka-simple ang ginawa niya. Para bang nanay mo, inaway mo,
Sinabihan ka ng nanay mo, follow ka sa aking rules kasi ako imo ang nanay. Anak ra kita, di ba? So you have to follow my rules and regulation. Kaya kay sabihin mo rin ay, oo, anak mo nga ako pero hindi ko gusto yung ginagawa mo. So I will not gonna follow you. So parang ganun ang ginawa ni Sara kay Bongbong, yung president. Nag-against siya sa kanyang president kasamantalang she has to follow the rules of the president because president nga, di ba? At siya ang vice, so talagang susunod dapat siya. Kung nandyan pang president siya, susunod siya sa presidente. Ngayon, kung walang president, so siya ang kasi vice nga siya, di ba? So siya na yun ang mag-declare whatever kasi wala ang presidente dyan. Sabi ng isa dito, she is incompetent. Hindi naman natin masasabi nga si Inday Sara is incompetent. She's very smart. She has a highest accomplishment of education. She is a lawyer, di ba? Tapos marami din siyang experience. So she is not incompetent. She's very smart actually. Pero pagdating ng pagka-president, higher level of responsibility. Biro mo president ka, di ba? Ikaw yun, ang father of the country. You are the highest chief of the country. So, sa'yo lahat ang responsibilidad. So, sa tingin ko, mukhang hindi masyadong kaya ni Inday Sara ang responsibility as a president. Kasi nga, kahit sa nung vice president siya, marami din siyang nagawa na parang labag din sa kanyang posisyon. So, what more kung president na siya? Kasi ang president, guys, powerful eh. Pwede siyang he or she can make an executive decision. So ngayon kung si Inday Sara magiging president, pwede siyang mag-order ng executive decision. Kung mag-order siya ng executive decision, wala namang makapigil dyan dahil siya na nga yung nag-order, siya na yung the highest chief eh. Siya yun. So, executive decision yun ang magawa sa president na wala nang makapigil. Diba? So now, ngayon, kung hindi siya karapat-dapat, tapos mag-order siya ng mga executive decision, tapos yung mga ino-order niya, wala palang kamaang-maang, di ba? Yung hindi masyadong nakakatulong sa Philippines, ganito, ganyan. So, wala na. Lalo nang masira ang, economy sa Philippines or Philippines. Lalo nang masira, di ba? So, tama nga pag-isipan nyo talaga. Pero pag sabihin nyo na incompetent si Inday Sara, I don't think so. She's very smart. Pero para lang sa akin mukhang hindi siya, I will just give her 80% of a vote to be in the candidate for the president. Pero is na 100%. Kasi sa tingin ko talaga sa kanya mukhang hindi niya kaya ang mga responsibility sa pagka-president. Ulitin ko, ngayon nga vice president siya, ang dami niyang mga mancha, ang dami niyang mga red flag na nagawa. Marami, di ba? Kaya nga in-impeach, di ba? So, lalo na kaya kung pagka-president siya, nga siya yung powerful, she can order executive decision. She can order executive decision 1, decision 2, decision 3, decision 4. She can order decision. So what if yung mga decision niya ay nakakasira sa Philippines? Wala na. Lalo ng third world, lalo na kayong mahihirapan diyan. Lalo nang mahirapan ang Philippines. Lalo nang bumababa yun ang yung mga production, yung mga economy.
whatever, everything like that, lalo nang bumagsak. 'Di ba? So pag-isipan nyo talaga kung iboboto nyo si Inday Sara. Kung sakasakali yung mga candidates nga kalaban ni Inday Sara na wala naman din kamaang-maang at saka mga kurakot din, ay mabuti pa iboto niya lang si Inday Sara, di ba? Ito kasi si Sara, maraming nakakaalam kung ano siya kasi nga vice president na siya eh, di ba? Nandiyon na yun, na-expose na yung mga red flag niya, na-expose na yung mga mansa, yung mga nagawa niyang bad things, di ba? Na-expose na, kaya lahat ng mga tao nakilala na siya. What if yung mga kalaban niya nang nagtumakbo ng pagka-president, alam nyo ba yon ang ugali nila? Alam nyo ba yon? Kurakot ba yan sila? Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yan? Alamin nyo talaga bago din kayo magboboto. Wag lang kayong mag-focus ni Sara. Porkit hindi nyo gusto si Sara, nag-focus na kayo dyan. Mag-focus din kayo sa mga taong tumatakbo ng pagka-president kalaban ni Sara. Hindi lang kay Sara, okay? Mag-focus din kayo doon kasi hindi nyo pa yun kilala eh. At masasabi ko rin na ang impeachment ni Inday Sara, nakakasira din talaga yan sa kanyang candidacy. Pero mo, when it comes to like the case of Inday Sara, we're talking about financial. Money. Di ba? Kinurakot daw. Ayan, nabulgar. Nga nangurakot siya, ganito ganyan, dami-dami na, impeachment, blah blah blah. Example, yung kalaban niya, nabulgar ba? Ilan ba yung taong tumatakbo ng pagka-president? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, whatever. Yung kalaban niya, hindi nyo alam kung ano talaga yon, ang mga background noon. Baka maya, sobra kakurakot pa yon, tapos binoboto nyo, lalo nang mahihirapan ang mga tao sa Pinas. Kasi ang presidente, kurakot na naman, di ba? So, wag kayo lang mag-focus sa isang tao nga galit kayo. Forget galit kayo, doon na kayo mag-focus, di ba? Wag ganon. Kailangan marunong kayong magkikilatis in a whole sa lahat. Para malalaman nyo talaga. Hindi lang para sa inyo to eh. It's not just for you guys, for your own. It is for your kids, for your grandchildren. It is for the future of the new generation. So, kailangan pipili kayo ng karapat-dapat na pagka-president para meron kayong improvement dyan. Kasi nga ngayon, wala nga talaga kayong improvement, yung mga flood control, di ba? Wala. Tapos, maraming mga building dyan nga, tumatalon dahil ang hangin, ang lakas. So, nawala yung mga project, di ba? Pero, kasalanan ba yun ni Marcos? Bago lang si Marcos, di ba? Ilang taon pa lang na, 4 years pa rin siyang nakaupo dyan, di ba? 4 years, 6 years, 4 years pa yata eh. I don't remember. So, tapos yung kurakot na yan, matagal na yan. Matagal na yan mga kurakot na yan. Di ba? Yung may guts talaga, nga gumawa, kahit mayaman pa itong super yaman pa itong kurakot na ito, basta kurakot na politician, tanggalin yun at ilagay doon sa tabi. So, kaya maghanap kayo ng tao na ganyan katapang, gawin yung president para wala na kayong kurakot dyan. Kasi pag sinabi nyo ang daming kurakot, mga flood control, galit kayo kay Marcos, kasi nga ganyan, bago pa yan si Marcos. Ilang taon pa yan, pero nung mga kurakot na yun, ang tagal na yan. Ang tagal-tagal na yan, di ba? Sus, nandyan pa ako, ang dami ng kurakot dyan sa Pinas. Tagal ko na dito sa US, hanggang ngayon, marami pang kurakot, dumami nga eh. Ganon. So, anyway, real talk yan, guys. So, okay.
Ayun lang, masasabi ko na kung mag-vote kayo, wag nyo namang targetin lang ang isang tao, i-downfall nyo. Kasi hindi naman talaga, hindi naman talaga yung incompetent si Sarah. No, I don't think so. She's very smart. Alright guys, thank you so much. And please stay connected. This is Talk and Tell USA. Real talk. Real talk talaga to. Wala tayong kampihan dito. Walang kampihan dito na channel. Real talk lang tayo. Gamitin natin ang common sense all the time. Common sense is very important. Why? That is our default. That is our default computer. The moment you were born, you are empty. But then slowly you learn. So that's a common sense default from your birth. You learn. So, common sense. Gamitin nyo ang common sense, okay? Bye guys, and I'll see you in my next video. Bye-bye!